August 5, 2023 nang i-waterbomb ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng resupply mission ng Pilipinas nitong March 23, 2024. Umabot na sa mas delikado ang sitwasyon. Tulang katapusan ng Abril, mga barko naman ng PCG at BFAR ang napinsala dahil sa pag-water cannon ng China sa Baho de Masinloc. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. Marami po ang natatakot dahil sa mga video po na yan. Kasi di na tayo lalayo pagdating sa mga hindi pagkakasundo ng mga bansa sa bansa. Ng China at Pilipinas, ganyan po ang nangyayari, sobrang tensyon at marami ang natatakot. Alam mo kapatid, madalas natin pag-usapan na patungkol sa hindi pagkakasundo ng mga bansa at bansa. Mga digmaang nabubuo. Di ba parang normal na lang habang tayo ay nasa last days. Pero ibang usapan kapag tayo na yung nakaka-experience. Tama ba? Hindi ka mapalagay. And peace, hindi nakakapanatag. Kaya nga maraming natatakot dahil sa mga video po na yan na nakaka-alarma talaga. Alam mo kapatid, habang pinapanood mo yung footages na yan, kung concerned ka talaga sa ating bansa, pwede kang sidlan ng takot. At ito ang sinabi ng Panginoong Hesus na huwag tayo papalin lang kasi kahit sa mga senaryong iyan, pwedeng mawalan ka ng pag-asa at mawalan ka ng pananampalataya sa ating Diyos at mapokus ka na lang sa takot. Kaya ito yung sabi niya sa Mark chapter 13. Kadikit ng panlilinlang ng kaaway ay yung digmaan. Mark chapter 13 verse 5. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo at huwag palilin lang kanino man. At marami ang ililigaw nila. Kapag nakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo at nakakabalita na may digmaan din na malayo. Sa ito yung nangyari sa China at sa Pilipinas. Yung dating South China Sea ay ginawa at tinawag ng West Philippine Sea taong 2012 na talagang pagmamayari ng Pilipinas. Kaya siya naging West Philippine Sea. Pwede kayo mag-search para mas makuha nyo yung detalye pagdating po dyan sa agawan sa West Philippine Sea na talagang sa Pilipinas naman yan. At na-expose yan panahon ng Pangulong Duterte. Upon recording, tayo po ay nasa pamumuno na ng Pangulong Marcos. Sa mga napag-aralan po yan at sa gustong mag-aral pa, pwede nyo pong ilagay sa comment section para mas maging detalyado po yung mga bagay-bagay at mabasa na ating mga kapatid. Dahil ang paniniwala ng China, 90% sa kanila ang West Philippine Sea. Ang part na gustong sakupin ng China ay teritoryong pinangingisdaan ng mga Pinoy. Malaki ang interest nila dito dahil maraming makukuhang pangkabuhayan tulad na lang ng mga yamang tubig o mapapakinabangan sa mga makukuha po sa parte ng West Philippine Sea. Actually, sa mga nakuha pong video, hindi lang po pangingis ng barko ang meron po ang China sa West Philippine Sea. Isang binansagang monster ship ng China Coast Guard ang namataan malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. May mga ilang activities na rin silang ginagawa at mga kagamitan po doon. At pinaliligiran ng mga China yung Philippine Navy. Sinira rin nila yung ilang mga gamit ng Pilipino. Kitang-kita naman sa video na kung paano i-water cannon ng China yung Philippine Navy. At talaga nakakahabag. Isa pa dito yung ini-smash ng axe yung mga bangka ng Pilipino. Marami pa po kayong detalyeng makukuha kapag kayo mismo yung nag-aaral po pagdating sa mga nangyari po sa West Philippine Sea. Alam nyo po ito ang sinabi ng part po ng Pilipinas. It is not misunderstanding or an accident. It's aggressive and illegal use of force. Courtesy po sa lahat ng mga nakuha na kong footage na video na hindi ko pagmamayari na na-expose po ang Philippine Navy, West Philippine Sea, mga nag-release po ng mga TV programs, newscasters para po maibigay ko po yung impormasyon sa mga kababayan natin at makatulong po sa pananalangin na ito ay hindi biro, ito ay seryoso. Kahit territorial dispute o agawan pa lang ng teritoryo sa West Philippine Sea ang nangyayari na nag-anunsyo na ang presidente na wag lang merong mamamatay kahit isa po na Pilipino na ito ang pwedeng maging hudyat ng isang digmaan. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Ganun pa man kapatid, ganyan na ang nangyayari sa atin, hindi pa rin lumalaban po ang bansang Pilipinas o yung mga tao po doon sa West Philippine Sea dahil alam nila na hindi magiging maganda yung resulta. Ito yung makikita nating aral kapatid na kahit ang mga Christian churches pinapanalangin ang mga bansa sa prayer meeting,
pinapanalangin ang mga nakaupo sa gobyerno na bigyan ng karunungan nagmumula sa Panginoon at mayroong mga spiritual advisor na makakatuwang po nila pagdating sa ganitong mga usapin. Dahil may mga bagay na hindi na natin kontrolado at ito'y kontrolado na ng Panginoon. Pero isang nasisigurado, kung isang bayan ay kumikilala sa ating Diyos, ang bayang ito ay gagabayan ng Panginoon. Awit 33 verse 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. I want you to share this video kapatid na malaman din ng ating ibang mga kababayan at makatulong na rin sa panalangin. Magkaroon ng aral sa ating mga pangyayari pong ito. Hindi takot ang gusto kong iiwan sa iyo kung bakit ko pinroduce yung video po na ito. Kundi magkaroon po tayo ng mas malalim pa na pananampalataya sa ating Panginoon at magkaroon ng care sa bawat isa. Sa isang panalangin, pwedeng kumilos ang Panginoon at maghimala ang Diyos dahil pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga matutuwid. Lalo na kung sama-samang mananalangin po ang kanyang mga anak. Gusto kong magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa uling part ng videong ito. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Follow and like po kayo or subscribe kung napapanood nyo sa Facebook or YouTube. Kung ngayon mo palang napanood ito, click the notification bell sa YouTube para updated ka sa mga nire-release natin na video. God bless you kapatid. Salamat uli. Hanggang sa susunod pagkikita, ito ang inyong likod, Pastor Gab Bueno. God bless po.